Hi, I'm Real Ryan and today I brought my Toyota Supra for my Sunday drive. Isa akong automotive content creator na gumagawa ako ng mga car reviews, car comparisons, car ownership videos, tsaka nagbabasag ako ng mga content creators na mali yung sinasabi sa social media. Siguro pwede mo na rin sabihin na myth busting when it comes to car contents. So bakit nga ba ako nag-start, no? Actually, meron akong episode na 10 things you probably don't know about Real Ryan sa YouTube. Ano to, shameless plug to. Isang araw kasi, nainis na lang talaga ako sa mga content creators na, alam mo yun, yung mga nagsasabi sila ng misinformation sa social media. Tapos ang masama, maraming naniniwala. Kaya isang araw, nung na-meet ko yung team ko sa pagbablog, sabi ko, sige, gawin na natin to. Ayun, kaya after nun, rest is history, lumabas yung Real Ryan, pinag-iisipan ko lahat ng contents ko. Tsaka kung napapansin nyo rin, wala akong contents na ginagawa na bara-bara. Lahat sila may specific topic, tsaka may specific na pinag-uusapan nun. Kaya medyo hirap ako dun sa A Day in a Life of Real Ryan. Kaya swerte na lang na bakante ako today, meron akong time with Maniac Cars. Ito, di ko pa ginagawa sa mga contents ko, so dito ko gagawin sa episode na to. Magbabasag tayo ng maling akala tungkol sa akin. Isip kasi ng karamihan na dahil content creator ako na bumabasag ako ng mga maling akala sa social media, basher ako ng mga kotse. Pero in reality, lahat ng builds, magugustuhan mo at kung tunay kang car person, ma-appreciate mo lahat ng builds kahit na nung mga, alam mo na, yung medyo hindi ganun ka, kahit na hindi pasok sa panlasa ng lahat ng tao. Kaya meron akong episode na how to start your project car. If gusto mo mag-start ng project car and gusto mo talaga matuto kung paano mag-start or paano yung magabayan ka ng tama, yun, meron din akong episode nun. Pero as a whole, parang siyempre, kahit papaano, kotse ng ibang tao yun, we have to respect. Pero pag tinanong nila tayo, nagbigay tayo ng honest opinion natin, huwag silang iiyak. Alam ko, dala ko ngayon Supra. Pero ito yung naglagay sa akin sa mapa, Toyota Raze. Kasi ito yung umabot ng currently ata nasa 500,000 views yung Raze videos ko. Or more. Malamang nasa isip nyo ngayon, bakit Raze? Kasi sa totoo, itong Raze para sa akin, ito yung platform na magkakaroon ng maraming builds kasi available siya sa Japan. Alam ko may nag-i-issue pa nga sa akin na sinasabi ko raw JDM daw itong Raze sa Pilipinas. Ang di nila naintindihan, pag binibenta dito sa Pilipinas, ito yung PHDM na Raze. Automatic na yon. Kaya yung mga binibenta sa Japan, yun yung JDM kasi Japanese domestic market nga eh. So pag pinenta sa Japan, Japanese domestic market. Ayun. Kaya maswerte tayo na binibenta ang Raze sa Japan kasi for sure maraming aftermarket parts. Tsaka ito yung patunay na kahit entry level na subcompact crossover SUV, pwede siya maging builder's car. Pwede mo siyang gawing project car. Tapos 'di ba bakit Supra? Alam ko marami sa mga naka-follow sa akin, 86 fanboy ako eh. Alam ng mga tao 86 fanboy ako. Pero this time kasi mas naghanap ako ng mas smooth, mas luxurious, tsaka mas refined na sasakyan, which is yun yung Supra. Tsaka kung mapapansin mo, mahilig pala ako sa collabs. Kasi, di ba, Subaru-Toyota collab ang 86BRZ. Tapos pagdating naman sa Supra, ito naman yung collab between Toyota and BMW. And naniniwala ako na ito yung East meets West na best collab ever. Share nga pala ako ng short story ko about being a YouTuber in real life kasi syempre iba yung nasa harap ng screen, iba yung sa tunay na buhay. Happiest moment is when people appreciates your content. Doon mo kasi makikita sa tunay na buhay, ang dami palang nakaka-appreciate ng contents na ginagawa ko kasi yun nga, ang actual purpose kasi talaga natin is to help others, to give proper information sa mga viewers natin.
Pagdating kasi sa social media, nakikita mo na yung mga tao parang sobra silang gigil na parang hanapan ka ng mali, hanapan ka ng butas, hanapan ka ng kung ano-ano. Pati nga yung pananalita, pinapatos nila eh. Pero yun, na-appreciate ko na currently, yun nga, kaka 100,000 nga lang natin nung before mag-year end yung 2023. Meron tayong, na-invite na tayo ng mga car brands to travel abroad as a automotive content creator or media. So yung mga small things na ganun, yun na yung big wins para sa akin. Tapos syempre may sad moments, di ba? Yung sad moments, ito yung mga moments na makakabasa ka ng mga comments na yung mga tao, mas naniniwala sila sa mga taong peke, na peking tumutulong, tapos sila pa yung natutulungan, yung mga peke pa yung natutulungan ng mga nauuto nila. Kasi tayo, yung binibigay natin is facts, not opinion. Para sa mga aspiring content creators, tapos gusto nyo mag-grow yung channel nyo, aralin nyo talaga. Kasi dito sa atin sa Pilipinas, iba-iba ang target market natin. So, kailangan nyo talaga aralin. Ako kasi, naging maswerte ako kasi ang dami kong content creators na nagme-mentor sa akin. Pero ito, isa sa mga tumatak. If gagawa ka ng content, pagkatapos mo gawin yung content, na-review mo, napanood mo, do you feel passionate about your content? Or inspired ka ba na gumawa ulit ng bagong content? If oo, nasa tamang daan ka. Yun. So, dapat inspired ka, passionate ka sa ginagawa mo. Mabigat tong ano na to, itong payo na to. Basta stay true to your purpose. Kasi kung ano yung purpose mo, yun yung gawin mo. Kung ang purpose mo is to entertain, be entertaining. Ngayon, if you want to share knowledge, share proper knowledge. Diba? Hindi yung magpapasikat ka, tapos pagkatapos yung pala, kaya ka nagpapasikat para makinabang yung sarili mo. So, wag ganun. Yun lang, stay true, stay real. O nga pala, by the way, huge shout out to Toyota Global City kasi nandito kami ngayon. Thank you.